So, ayun, what's up, Yo. Katotpi? What's Kami na up? naman What's up? nagbabalik. What's up? O nga Mm. pala, pag-uusapan natin today, Papa Dens, is yung mga parang discrepancy ba sa sweldo ng kumbaga, gine-genderize sila yung sweldo. Pag-uusapan natin yan ngayon. Okay. Yung Sige. mga putang inang yan. Ilaban na, putang ina. I-explore namin yung mga, yung mga discrepancy daw sa sweldo dahil sila daw ay female kumpara sa male. So, explore natin yan. Pero bago ang lahat, intro muna tayo, Papa Dens. Yes, sir. It complicates things more. Shots fired na naman ng mga tatamaan dyan. Depressed daw siya, Tapos pre, nagawa pang umiyak sa camera ang walang hiya. Oo, masasabi ko dyan. Pakyo kayong lahat. Let's get ready to rumble! So, ayun na nga, guys. Yes, sir. Ito na naman ang inyong mga tito, ang inyong welcome sa ating munting podcast, ang Yes, The sir. Opinionated Titos Podcast. Yes, sir. Bagong lahat, pre. Tangina, ganda ng background natin, pre. Solid na solid, Ini-improve lang natin, pre. Pati sa'yo, lighting mo. At pareho na tayong delogo, pre. Mga Katotpi. Panis. Shoutouts. Nakalimutan ko yung nabila natin yan, pre. Pero, shoutout sa nila. Very, maganda yung quality ng, ng print nila. Mapal. Sing kapal nung muka. Anong topic natin ngayon, pre? Yung mga putang inang ewan ko. Nakakabuti. Pero bago lahat, shoutouts ng madami. Tsaka pasensya pala muna kasi yung boses ko medyo garalgal pa kasi kung di nyo na itatanong. Meron kaming naging stint sa pag-host. Ayan. Mga tito nyo. Last Saturday, August 31st. So yun, sa mga lahat ng pumunta, tsaka yung mga bandang tumugtog, masang malaking big shoutout sa inyo. Yes. Maraming salamat. Maraming salamat. Saka, yun nga, kahit yung mga huling pumunta, Papa Dens, talagang humabol pa. Galing pa sa team building yung iba. Yung iba, galing pa sa late than never. Kung ano-anong event ang pinuntahan at pumunta pa rin, pre. Sa ating totoo. Smells Like Tito Spirit. Hopefully, it's not the last ng inyong mga titos. Papa Dens, maganda naman ang feedback, balita ko. Totoo. Maganda naman ang naging feedback. Pero syempre, kung meron kayong may opinion kayo or feedback na pwede naming baguhin or gusto nyo madagdag, comment away. Libre lang naman yan para alam mo yun. Mas mag-improve pa tayo. Papa Dens, sabi. Ay ba? Tangina ba? Wag na. Wag niyo na kaming imbita. Si Boss Lots lang imbitahin niyo pala. Wag na ako. Pagbawal magmara, pass. Siyempre, kasama sa kasama sa shtick namin yun ni Papa Dens Alam mo naman si Papa Dens, siya ang titong mas galit. Galit pa sa galit pa ako sa tito mo pag hindi mo binala ng Yossi. Ayan. Ang Boss Lots nyo medyo galit lang Si Papa Dens talagang ultimate. Kumbaga. Ayan. Mapunta na tayo sa ating topic at hand. Sige, Papa Dens, simulan na natin to. Fire away, Boss Lots. Ako medyo baka magalit ako agad I'm trying to control my emotions. Pero kung masisimulan na to, eto na nga, magagalit na nga ang inyong Papa Dens. Kasi nga,
yun nga, katulad ng sinabi natin before our intro, yung mga discrepancy sa sweldo, pre. May magiging example tayo dyan na magiging, kumbaga, yun yung pinaka main natin. Kasi, di ba, yun yung ano ngayon trending ngayon. Pero, yung topic natin, yun na rin yung discrepancy sa sweldo. Ito kasi yung kapag female daw, dapat pantay lang ang sweldo sa men. Di ba? Ang example nga namin dito na primary namin pag-uusapan yung sa WNBA, pre. 'Di ba? Nagbe-beg sila on national television na we call it begging na rin kasi parang gano'n rin yung system na parang dapat pareho daw sila ng sweldo, singgaling din naman sila ng men. Pero actually, ako, pre, mas may better term ako other than begging pre, iba yung begging. Ang dating sa akin, they're demanding na dapat pantay. Tama. Parehas. Alam mo yun. Kasi if you're begging for something, ano na yan kumbaga, para sa akin ang pagkakaintindi ko parang mapagbigyan ka o hindi, goods lang sa'yo. Pero yung dating kasi is they're demanding na dapat ito ang tama, ito ang norm dapat. Oo nga, no? Tama, it makes sense. Yun. For me, alam mo yun, correct me if, I'm wrong or what. Pero ay ganun yung dating sa akin, pre. Parang ganun na nga rin, pre. Kasi parang ini-impose na nila yung will nila na parang dapat ganito. Kasi singgaling din naman kami ng mga lalaki, yung athleticism, yung Kaso, that's bullshit. That's bullshit talaga. Tapos ito pa, pre. Sige, sabihin na natin. Pagbigyan natin yun, Papa Den, sa sige, may skills, sige. Pero pre, yung fandom nila, anong ginagawa nila? Diba? Exactly. Hindi nila, halimbawa, yung mga kapwa babae nila, hindi naman to sa kapwa babae nila, bakit hindi nyo suportahan yung games? Diba? Nag-ano kayo for equality ng sweldo. Bakit hindi nyo sila panoorin ng live? Magbayad kayo ng tickets para dumami yung revenue nila. Diba? Para yung sweldo nila, yung kita ng league, mas pasweldo sila ng gusto nilang sweldo. Diba? Kasi parang around $450,000 lang yata yung pinakamataas sa kanila sa NBA, di ba pre, million. Diba? Nasa 80 million na yata, hindi ko sure. Pero kasi, alam mo, Boss Lots, may napanood akong parang niyan. Na dinidiscuss nila. Yun yung ang primary shit kasi diyan is dinidiscuss nila yung digits, yung numbers ng sahod. Hindi sila nanggagaling sa roots Parang putang na, una sa lahat, isipin mo muna, saan ba nanggagaling yung pinapasahod sa inyo? Ayan, tama. Diba? Tama. That's negosyo yan. Kumbaga, kung ang revenue na binibigay mo sa akin, malaki, most likely, malaki din ang sasahurin mo. Diba? Pero kung ang revenue na binibigay mo sa akin, mediocre lang, bakit ka mag-expect ng simlaking sahod kung nagbibigay ng malaking revenue? Diba? Parang medyo napuputo lang internet ko. I'm really sorry, guys. Medyo bumabagal yata ang aking connection. Pero narinig ba yung sinabi ko? So, yun. Yun nga, parang 'di ba? Why expect something na malaki kung hindi ka naman nagbibigay or nagbi-bring sa table ng ganong kalaking amount? Bakit ka magde-demand ng ano? Kasi parang based on since we're talking about numbers based dun sa parang I don't know the term, pero parang yung let's say yung pot money, parang ganyan. Parang revenue. Oo, parang ganun na yung kumbaga kung ang pag-uusapan mo percentage ng binibigay sa mga athletes, mas malaki ang percentage na binibigay sa
babae. Kasi yung sa lalaki, kaya lang lumalaki yun kasi nga malaki yung revenue, pero percentage-wise, mas malaki ang percentage ng kinikita ng babae. Percentage ang usapan hindi yung exact, hindi yung perang kinikita nila, yung perang binibigay sa kanila. Yung percentage nun sa revenue. And we're talking about solely WNBA hindi sa lahat ng kumpanya tong sinasabi ni Papa Dance. Klaroin lang natin. Hindi. Papa Dance, baka ma-misinterpret nila So, yun. So, tama. Di ba? Kasi yun yung sinasabi ni Papa Dance. Din naman di ba? Na kung anuhin mo, bago ka magsisigaw ng ganyan, tignan mo muna yung simula. Tignan mo muna saan nanggaling. Saan nanggaling yung pinapasahod na ganun kalaki. Di ba? For example na lang din, pre. Yun nga, sa WNBA and compared sa NBA. Tangina, magkano ticket para makapanood ka ng WNBA? Compared sa magkano yung ticket, kunwari, nung prime ni Steph Curry, kung magkano ang cost ng ticket para mapanood mo siya ng live. Di ba? Yun lang yun. Ganun lang yun. Di ba? Gano ka-eager yung mga taong manood ka? Mapanood ka. Yun. Di ba, pag nanonood ka ng live, pag nanonood ka ng live, ibig sabihin, nasusuportahan mo. Kumbaga parang magiging magkakaroon ng fandom, yung merch na bibili, pre. Pero ang nangyayari dyan, pre, ito pang issue na nabubuo ngayon. May rookie na dumating sa WNBA, pre. And name drop mo na yan, pre. Pre. Kino-compare siya, pre, kay Steph Curry. Steph Curry, NBA player, pre. Kumbaga, yung skills niya nandun, guard siya. As in, yung assist niya, pre, madami pa rin. Alam mo yun? Tapos, pre, may 31 points. Akalaan mo yun. Tapos madiskarte pa, nagpa-facilitate pa ng laro. Ang pangalan niya, kung kilala nyo na, mga katotpi, si Caitlin Clark ng Indiana Fever. Diba? Tapos, ang system, in fairness nun, magaling talaga. Diba? Pero ang system, pre, since siya Golden Girl, maraming nagiging jealous na mga players ng WNBA. Hinahatak siya pababa. Kina-crab mentality siya, baga, pre. Diba? Katulad doon sa USA, hindi siya sinama kasi daw ang daming excuses, yada. Ang inaano ko dito, yung mga coaches, yung mga nanggagaling yun sa mga coaches, sa mga veteran players, sa mismong sa mga commentator na babae sa katulad ng ESPN. Inaano nila, pre, na mas magaling daw yung kasabayan niyang rookie, mas magaling daw yung Angel Reese ba yun? Pero pre, college pa lang ang dami nang nanonood kay Caitlin Clark. Hindi nyo ba alam na cash cow yun? Yun na yung pagkakataon nyo, yung iniiyak nyo na sweldo, maaaring siya makasagot dahil sa fanbase niya, lalaki ang kita ng WNBA, lalaki rin ang sweldo nyo, hindi lang para sa kanya yun, pre. Bonus para sa lahat yun. Na maging legacy player siya. Di ba? Apektado lahat doon, pre. Kumbaga, yung term nga na maaambunan ka nang wala kang ginagawa. Ayun. Yun talaga yun, pre. Yung revenue na mag-generate niya, pre. Ayaw mo pa nun? Iniiyak-iyak niyong sweldo? Ewan ko, pre. Ito pa nakakatawa. Ang number one supporter ng WNBA, pre, is the actual NBA. Yung mga kakulangan nila financially, pinupuno ng NBA. Oo. Tapos, pre, ewan ko kung nabalitaan mo to, pre, yung parang si Luka Doncic, nagpa-photo na may jersey ng WNBA. Puta tinirada kasi for press lang yan, di ka naman talaga fan ng NBA. Alam mo, regardless, pre, pinopromote niya. Yun niya. Pinopromote niya ng libre. Libre. I don't know kung bayad siyang magsuot nun, Pero yun nga, the fact of the matter na sinuot niya yun. Nagsuot siya ng WNBA na jersey. Tangina, promotion yun na parang, putang sa sobrang laki ng fanbase ni Luka, kahit sabihin mo 10% lang nun, mag-convert na manood din ng WNBA. Revenue pa rin yun.
Tapos iiyak, nabababa sweldo namin. Pucha, kayo rin ang sumisira eh. Kayo rin ang exactly. Yung number 1 supporter nyo, inaano nyo na, tapos titirahin nyo na naman sa sweldo. Tapos nagkaroon kayo ng Golden Goose, yun nga, si Caitlin Clark, pucha, hinahatak nyo naman pababa. Hinahatak naman pababa. Anong gusto sa buhay? Ano ba talagang gusto nyo mangyari? Diba? Parang lalo nyo lang pinoprove yung matandang kasabihan na ang babae fickle-minded. Diba? Nakakatawa pa nga doon, pre. Kapwa female nila, from coaches to players, sinasabi ko nga coaches, players, pati pre, Stephen A. Smith, tinatabla niya yung mga babaeng commentator. Kasi, bakit niya At sabi nga ni Stephen A. Smith, at the end of the day, it's a business. So yun nga, yung sinabi mo, pag lumaki nagkaroon ng revenue, maaambunan kayo. Ngayon, kung yung pinuputak-putak nyo dyan, edi, ayun, ito na yung sagot. Ito yung sagot. Nasa harap nyo na, ang ina. Tapos hinihila nyo pababa. Buti na lang, fighter yung Caitlin eh. Tangina, ganun talaga pre, pag magaling may haters. Well, totoo. Tsaka, ewan ko pre ako kasi nanood akong konti nung bata-bata pa ako, nung bago pa yung WNBA. Nanood ako niya. And sad to say, ang tanging kilala ko lang player dyan, si Lisa Leslie lang. Lisa Leslie, Yun lang yung kilala ko. Yung tipong, out of nowhere, tanungin mo ako, may kilala ka bang WNBA player? Si Lisa Leslie. Aside doon, wala. Meron na mga kilala sa mukha, pero by their name, hindi ko kilala. Parang, alam mo yun. That was a couple of years ago. At tagal nang retire ni Lisa Leslie. Oo, pre. Pero ayun nga. Pero ano kasi yun, pre? Kumbaga yun nga, isa yun sa mga OG, pre. Kumbaga, yun nga. Doon ako, yung time na yun, nanonood ako nun. I've tried watching, pero honestly, bukod sa Lisa Leslie lang ang kilala ko, boring, pre. Oo. I'm not exaggerating, Pero hindi pala exaggerating. I'm not hating. Tama. Pero, boring eh. Boring. Pre, alam mo yun, pre. Hindi ka naman nag-iisa na let's be real. Hindi ka naman nag-iisa na parang naalala ko pa yung first time. Alam ko sa correct me if I'm wrong, si Lisa Leslie yung unang nakapag-dunk sa actual game. Di ba? Tapos yung dunk niya pa doon parang, okay. Hindi monster dunk. Na parang ang nga din doon, pre, is it's what you can bring to the table. Totoo. Diba? Na parang yung dunk na in-game dunk na ginawa ng player nyo, putang ina, na star player, tang ina, kayang gawin yan nung binangko ng buong season sa NBA, pre. kahit college o high school player pa yan. High school na lang, wag mo na college. High school na lang, pre. High school player. Kumbaga, big deal. Na yun nga, na parang siguro ang dyan, imbis na equal pay ang ang ipagsigawan nyo, siguro mas mag-iintindihan ko pa kung i-raise yung sahod doon sa mga female-specific works or female-dominated work. Yan, oo. Tama ka dyan. Buti na ipasok mo yan, Papa Dens, diba? Kasi may mga specialty tayo eh. May mga, halimbawa, construction, pre. Siyempre, sinong mas maano sa construction? Siyempre, yung strength-wise, ganon. Hindi natin mapapagkaila yan. It's a male-dominated industry, male-dominated world. Wag na lang strength-wise, pre. Arte-wise na lang eh. Oh my God. Ipapako ko pa yan. Sabihin mo, let's say strength-wise, pre. Ikaw, boss. Okay, equal pay. Okay. Kumari, ikaw may construction business ka. Okay. Equal pay kailangan. May mga resume sa harap mo. Yung resume ng unang karpentero, trabahador, let's say. Kaya ko pong magbuhat ng 10 hollow blocks ng sabay-sabay. Okay. Oo. Tapos yung susunod na resume, babae,
kaya ko pong magbuhat ng 3 hollow blocks ng sabay-sabay. Oh, ikaw, business owner ka, logical thinker ka. Tama. Sino i-hire mo? Ba't ako mag-hire ng, let's say, ang rate niya, $5? Bakit ako mag-hire ng $5 na kaya lang magbuhat ng 3 hollow block versus $5 na kaya magbuhat ng 10 hollow blocks? Actually, pre, diba? Ganun lang yun. natawa nga ako kung bakit nila iniiyak yung mga ganyang sweldo, pre. Di ba may interview for siya para maging fit ka kung ano man trabahong ina-applyan mo? Halimbawa, pre, tayo ba, maiinggit ka? Halimbawa, tayo, normal na, lang tayo, normal na empleyado. Normal na nila lang, maiinggit ka sa boss mong babae? Hindi, kasi yun yung specialty niya. Bayad siya para dun sa skill na yun. Bakit ako maiinggit? Bakit magiging equal? Kailangan ko ba equal pay din sa kanya? Dahil lalaki ako, dapat kailangan equal pay din ako dahil babae lang siya. Hindi po yun ang sinasabi namin. Ang sinasabi namin, regardless of gender, sex, race, whatever, kung yung skill ang pinag-uusapan dito. Yung ma-generate yung revenue, katulad nga sa ibang klaseng trabaho. Yun ang pinag-uusapan dito, hindi dahil porkit babae ka, mababa sweldo mo. Dahil babae ako, kaya ganyan. Hindi po ganun. Hindi po totoo yun. Yun yung paulit-ulit ng mga experts na sinasabi na hindi po yun. Skills po ang binabayaran dito. Hindi naman Ikaw ba, pre? Siguro may nagagalit. Halimbawa, senior na yung babae. Siyempre, may mga increases na yan. Tapos yung bago, empleyado, lalaki, mababa sweldo niya. Dapat ba siyang mag-demand? Hindi rin naman It goes both ways, di ba? Na parang hindi porkit ganun yung gender mo, mababa na yung sweldo mo. Katulad nga niyan, may siraan pang nangyayari sa hindi mo iangat kung ano man yung Marami kasing maraming grievances hindi naman nila inaaksyonan. Ganyan. Para sa amin, it's just an illusion. It's just yung women empowerment na lintik na yan. Diba? Pero alam mo, meron pa akong siyang dadagdag, pre. Sige. Parang let's say, sa corporate world, corporate shit, tayong mga corporate slaves. Mga pababae, mga palalaki, dito sa industriya natin, pre, pantay-pantay yan. Oo. Diba? Yun lang yun. May mga bagay or may mga trabaho na pantay ang bayad sa lalaki at babae. Pero may mga work, kagaya nga nung sinisigaw nila na bakit yun nga yung example natin, yung sa NBA and WNBA. Bakit mas malaking bayad sa mga NBA players? Again, it's based on the revenue they're bringing. Ayan. Pero kung corporate world ka, corporate shit kang nagtatrabaho, corporate slave ka, pare-parehas lang tayo. Babae, lalaki, putang ina. May difference man, sobrang konti lang ng diferensya. Halos pantay kayo lahat. And based on skills pa to and tenureship, di ba? Oo, ganun. Di ba? Katulad nung pag-nursing, na labo kasi nung gusto nila Pinipilit nila, katulad nga yung itong nursing, pre, di ba? Marami ka bang nakikitang nurse na babae o nurse na lalaki? Di ba karamihan babae? Tsaka pagdating dyan, pre, tawag dito, ang laging umaangat, halos puro babae. Kasi yun yung specialty talaga nila. Di ba? Meron ka bang nakitang nurse na lalaking sumisigaw dyan na utang ina, equal pay? Wala naman, di ba? Wala. Kaya nga, hindi ko nga naintindihan dito sa mga feminist na to, na women empowerment na to, ba't pinipilit nila yung wala naman talaga? Diba? Bulbul? Wala Ang kabad trip. Bad trip ka na lang Parang na lang din yan yung napanood kong skit na magbabasura, garbage man. Okay. Putang ina, sasabihin pa, wala namang babae, kaya nga garbage man kasi pang lalaking trabaho yan. Di gawin yung garbage woman, pwede naman yun Ayaw nyo lang. Gawin lang yun. Ayaw nyo ng ganung trabaho. Dapat kung equality ang sinisigaw nyo, dapat
kung ano yung trabahong kayang gawin ng lalaki, gawin nyo rin. Huwag kayong maging maarte. Oo. Di ba? Ganun lang yun. Iyak sa sweldo pero nagre-reklamo naman sa trabaho. Ano yun? Oo, pre. Parang yan yung parang sinasabi palagi na yung feminism, nag-a-apply lang yan at their convenience. Yeah, pag inconvenient na, feminism goes out the window na. Oo. Kalimutan na natin ang feminism, di ba? Hindi kami sexist. Hindi kami sexist dito, hindi kami term na hindi kami misogynist. Pero again, feminism comes with lang talaga eh. Feminism is when it's convenient. Pero pag inconvenient na, putang ina, wala na yung feminist na yan. Parang pre, parang yung sa skit ni Dave Chappelle, pre. Di sa bar daw, sa bar. Pumasok daw siya sa bar, pre. Ewan ko kung napanood mo na to, pumasok daw siya sa bar. Tapos, may babae siyang nakatabi. Siyempre, umu-order siya. Siyempre, bar yun, katabi, gano'n. Parang, parang hinit on daw niya. Umepal yung tomboy niyang karelasyon ng babae. Pero at that time hindi pa niya alam na babae yun kasi nga syempre hard na as in mukha na siyang male. Ngayon, hard butch ganun. Hard butch na. So wala na siyang trace, ganun. Maganda na. Kumbaga sa transgender na babae o lalaki, mukha na siyang babae, ganun, parang ganun. So ayun, hinamon daw siya ng suntukan. Sabi niya, teka lang, bumibili lang ako or whatever ginagawa ko, I'm not hitting on your girl. Diba? In-insist nung butch or nung tomboy, pre. Ginawa niya, edi pinatulan niya, pre. Pagkatapos dun, pre, ang sabi, why did you hit me? I'm female. Wait, sabi niya, what the fuck? Sabi niya, akala ko lalaki ka at akala ko ba lalaki ka? Yun ang inaano mo, di ba? Ini-insist mo eh. Tapos nung pinatulang ka na, babae ka na kagad. Di ba? Babae ka na bigla. Puta, when it's convenient, katulad nga na sinabi mo, biglang, ano na? Yan yun. Sinasabi mo di ba? Naikwento ko rin ganyan, pre. Pero ito totoo. Real life nangyari. Nakakatawa. Sige. Way back doon, nakatira pa ako sa Caloocan. Meron kasi, alam mo yung mga panahon na yun, uso yung mga half-court, ganyan. Merong isang, hard butch tomboy na nakikilaro ng basketball. Siyempre, parang inaano mo na, lalaki ka din, kahit alam naman naming tibo ka. Sige, okay, gusto mong mag-join in. Okay, laro tayo, basketball. Merong nangyari, para nagkainitan sila. Di kinakaldag niya, parang hindi niya makaldag. Tangina, alam mo yun, hindi mo kaya yan. Wag mong ipilit. Diba? Tapos siya, binawian siya. Na-bad trip siya ngayon. Ang ginawa, umuwi. Kumuha ng ballpen, pare, sasaksakin yung nakainitan niya sa basketball. Ending, naagaw sa kanya yung ballpen. Siya yung nasaksak. Unang ina. Ina talaga. Alam niyo yun. Ay, nako. Wag mo. Naiiba tayong topic, pero nakakatawa kasi. Parang yun nga. Wag mo ipilit, putang ina. Hindi mo kaya. Masesera ang buhay mo. Yes sir. Parang ganun lang din yun. Yung inaano kasi natin pre dito is yung equality, di ba? Kasi nilalaban nila yung equality. Ngayon kapag trinit sila ng equal, magrereklamo naman sila na frail ako dahil babae pa rin ako. Alam mo yun pre? Akala ko ba equality? Labo tayo nun? Nalalabuan ako. Hindi ko maintindihan sa ibang feminist nga. Kaya tayo napunta sa ganyan topic, which is connected naman talaga. Kasi nga, tsaka, since medyo naliliko na tayo, sasagarin ko na, pre. Sige. Alam mo, natatawa din ako dyan sa mga feminist na yan, pre, na pinagtatanggol nila yung transgender women. Sige. Na parang, sasabi nila na transgender women are women.
Again, paulit-ulit kong sinasabi dito sa podcast natin na the fact of the matter na merong trans dyan sa pagiging woman mo, hindi ka woman. You're a trans woman. Huwag mong ipilit na woman ka lang. Trans woman ka. And scientifically, hindi rin. Titirahin na ng iba dyan na hindi mo naiintindihan yung science. Basic, na lang tayo, pre. Basic language, basic, na hindi ka tatawaging trans woman kung woman ka. Kasi kung simulat sa pool, woman ka lang, hindi ka trans woman. Ganun lang kasi. Hindi ka nag-transition. Transition yun sir. Walang transition na magaganap sa'yo kung babae ka talaga. Ito hindi naman namin tinitira ang mga tomboy, kung ano mang LGBT dyan. May mga tropa tayong LGBT, pre. Kasi, pre, may mga tropa tayo. Well, actually, pre, sila nga inaaway nila eh. Kasi sila hindi magkasundo eh. Diba? Paano magkakasundo-sundo eh? Yung iba gusto nila, pinipilit nila. Yung iba naman, teka lang guys, dahan-dahan lang. One step at a time. Hindi lahat kailangan tanggapin o hindi lahat dapat nating ipilit. Kasi at the end of the day, hindi naman talaga, diba? Hindi dapat ipilit. Huwag mong ipilit. Kaya sila mismo nagkakagulo. Hindi sila nag-a-agree. Yung mga mga radical lang ang makukulit. Tsaka isang ko pa dyan, no? Tigilan nyo yung pag-ano sa mga bata. Yung mga bata, pabayaan nyo maging bata. Putang ina nyo. Nakakadiri kayo. Putang ina. Hindi ako nandidiri sa bakla, tomboy, butiki, baboy. Hindi ako nandidiri. Diba? Ang nakakadiri dyan, yung putang ina, inaano nyo yung mga bata. Ini-instill nyo. Parang yung counterpart nun, parang gino-groom nyo. Di ba? Yung parang halimbawa. Tama. Halimbawa, yung aking may edad na or legal age na nililigawan o sinisexualize yung minor. Ganon din yun eh. Parang ganon din yung correlation nun, pre. Na parang gino-groom nyo sila na maging ganon. At the other side of the coin naman, gino-groom nila na maging kamembro nila. Pero baka confused na kasi nandun siya sa stage na totoo ba ito? Kasi ang mga bata kasi, pre, bata yan. Impressionable. Parang, kumbaga, yan eh. Kung ano yung lagi mong finifeed sa kanila. Diba? Ina-absorb nila yung info. Tsaka, alam mo, ako naniniwala ako dito, pre. May mga bata talagang confused. Kasi bata sila eh. Diba? Talagang gano'n sila dahil nako-confuse sila dahil hindi pa nila alam ang gusto nila. Diba? Ganun lang yun. Pero, wag nyong i-mindset, wag nyong i-groom na ito, normal to. Tama. Diba? Hindi. Kumbaga, keep your hands off the children. Bata yan. Hayaan mo silang maging bata, mga putang ina nyo. At nakakadiri kayo. Mag-decide sila kung yun talaga ang gusto nila. Kumbaga kung legal age na sila, yun, bala na sila. Pero yung bata, putang ina, again, uulit-ulitin ko, nakakadiri kayo, putang ina nyo. Wala kayong pinagkaiba sa lalaking counterpart nyo. Hindi ako nandidiri sa pagiging bakla o tomboy nyo. Nandidiri ako doon sa mga kamiyembro nyo na kumbaga, ginugroom yung mga bata na tangina kailangan ganito ka kasi feeling mo ganyan ka. Hindi. Kasi ako, pre, personally, nung bata ako, close kami ng airpot ko. Pero I'm closer to my mother. So, nung bata ako, may touch of feminine shit. Kasi nga, yung airpot ko, syempre, siya yung nag-work, lagi siyang wala sa bahay. Mas attached ako sa mother ko. Pero hindi mo pwedeng sabihin sa akin na babae ako dahil dahil medyo feminine ako. Hindi ganun. Tangina. Kaya yun nga, keep your hands off the children. Again, nakakadiri kayo, putang ina nyo. Alam mo yung nangyayari, yun lang yun.
Kaya may nangyayari pre na detransitioning tapos sising-sisi sila. Di ba may mga ganun? Totoo. Kasi pre, at the young age, in-instill o in-insist sa kanila na ganun sila. Pero yun pala, naging confused lang pala sila. Hindi nila na-discover yung totoong sila pala. Kaya sila nag-detransition. Tapos yun pre, inaano ng mga members na parang tangina, ano ba to? Naglolokohan lang ba tayo o gano'n? Hindi eh. Hindi nyo, yung root cause eh. Dapat intindihin nyo rin yung root cause, di ba? Saka yun nga, huwag nyong i-insist na wala na silang karapatan. Binigyan nga kayo ng karapatan, tapos yung sila, di ba? Kumbaga parang halimbawa, pre, sa banda, gusto niya mag-solo, gusto niyang maging solo artist. Nagagalit yung mga kabanda niya. Dapat hindi nga ganun pre, maging masaya ka para sa kanya or tanggapin mo na wala ganun talaga, hindi forever or kumbaga na-discover niya na ganun pala yung gusto niya, di ba? Oo, in their case nga na mali ako and I admit that and hindi pala ito ako. Dapat tanggapin nila yung wag nilang i-ridicule na parang ginagago sila, ganun. Hindi po parang ang dating pa sa kanila, sinisiraan yung or betrayal, diba? Yung pagta-transition na parang, ayun nga, na parang tangina. Again, bahala kayo sa buhay nyo, pero tigilan nyo yung mga bata. Yun na lang siguro kasi hindi ko naman mapipigilan yung kabadingan nyo eh. Yung katomboyan yun, hindi ko naman mapipigilan yun eh. Tigilan nyo na lang yung mga bata. Yun na lang. Tama naman. Diba? Pakiusap lang. Let them decide kapag legal age na sila, tsaka tayo mag-usap. Sige. Let them be. Diba? Tangina. Tsaka hindi nyo obligasyon yan. Putang ina. Ang dating kasi parang obligasyon nyo na ipaintindi sa mga bata na gender neutral kaganyan. Putang ina mo. Gago, walang ganun. Pansexual. Oo. Putang ina. May mga magulang yan. Hayaan nyo yung magulang nila yung mag-groom sa kanila. Diba? Tama. Oo naman. Diba? Kaya nga, diba, may mga napapanood ako sa sa Amerika, parang alam mo yun, pre, umaabot pa sa korte yung ganyan na nagagalit yung mga magulang na bakit mo pinaano yung anak ko? Na sinasabi, nagtatanong yung anak ko sa akin, ano yung transgender, ano na parang, putang ina, grade school yung anak ko, bakit ganun yung tinatanong sa akin? Tama. Kumbaga wala pa siya sa tamang pag-iisip. Kumbaga inaano mo kagad. Ang ano niya, sasabihin noon, hindi, yun po yung ano sa amin sa school. Na parang tang ina. Oo, ginagawa pang curriculum yung iba. Kalokohan yan, nakakadiri, pre. Tang ina, isang malaking kalokohan, nakakadiri. Ewan ko ba? Tayo naligaw na. Nagsimula lang to sa feminism na equality hindi. Namang na equality din naman medyo related na rin naman. So, humaba-haba na ulit. Humaba na ulit ang ating session. Napasarap. Pero, pero yun guys. Thank you. Sana, alam mo yun, wala man kayong napulot na aral sa amin. Sana na-entertain kayo sa pakikinig. Diba? Oo nga pala, sa shoutout ko, pre, kasi nakita ko si Ate Mads eh. Sabi ni Ate Mads, nanonood daw siya sa atin. Hi, Ate Mads. Hello. Hi, Ate Mads. Shoutout sa'yo. Ayan. And sa buong staff mo. Shoutout sa inyo lahat. Ayan. So, ayun na nga, mga Katotsi. Maraming salamat po sa inyong panonood. At naway... Thank you. I-promote mo na, Papa Dens. Shameless plug ulit tayo sa paulit-ulit namin na sinasabi. Paulit-ulit. Available kami sa YouTube, Spotify, Facebook, and TikTok. Follow, share, subscribe, comment away kung anong gusto nyong comment. Babasahin namin yan, re-replyan namin pagkaya namin. And again, thank you so much sa panonood. Salamat sa'yo sa nanonood. Kung sino ka man. Alam mo na kung sino ka. Maraming salamat. So again, we are the Opinionated Titos at ako si Papa Densyo, ang tito mong mas galit pa sa kung ano man yan. Wala akong maisip ngayon. At ako naman si Boss Lots, ang inyong tito na medyo galit lang.
At maraming salamat po ulit. And we are signing off. We're signing out. All right. Thank you. Woo! The Opinionated Tito's podcast is proudly sponsored by Riverside FM. Follow us on our official Facebook page, The Opinionated Tito's Podcast. And don't forget to subscribe to our YouTube channel and Spotify. Thank you for tuning in, and we'll catch you next time.